Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Thursday, July 30, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Maharlika Investment Corporation nag-remit na mahigit 1 bilyong piso sa National Treasury. Bureau of Customs inilipat naman o nag-remit sa Treasury ng 205 million pesos na kita mula sa pinagbentahan ng nakumpiskang Bugatti. Congresswoman Laila De Lima, Attorney Mike Poa, maagang nagkainitan sa day 10 ng impeachment trial. 125 milyong pisong winidraw ng OVP, tinawag ng testigo na unusual. PNP may lead na sa nagtanim ng bomba sa Senado at DOJ. Manila LGU gagamit ng drone para maagang matukoy ang baha pag may bagyo o sama ng panahon. Boarding house sa Albay nasunog, 2 estudyante patay, 11 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, nag-remit ang Maharlika Investment Corporation o MIC ng 1.37 billion pesos na dividendo sa National Treasury. Ang halagay katumbas ng 75% ng netong kita o net earnings para sa fiscal year 2025. Mas mataas po ito sa 50% na minimum dividend na itinakda ng batas para sa mga government-owned and controlled corporations. Ayon sa MIC, inaprobahan ang mas mataas na dividendo upang makatulong sa pagpopondo ng mga prioridad ng proyekto ng pamahalaan, kabilang ang pagtugon sa kasalukuyang State of National Energy Emergency. Ayon kay MIC President at CEO Rafael Consing Jr., patuloy nilang susuportahan ang mga programa ng pamahalaan habang isinusulong ang pangmatagalang paglago ng ekonomiya at kita para sa bansa. Samantala, mahigit naman sa 205 milyong piso ang naipasok ng Bureau of Customs sa Kabanang Bayan matapos itong ilipat sa National Treasury ang kinita mula sa benta ng 2 Bugatti Chiron na nakumpiska noong 2024. Sa isinagawang ceremonial turnover sa Maynila, pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang paglilipat ng kabuuang 205 million and 16,000 na nalikom mula sa negotiated sale ng mga luxury cars. Sinabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ang 2 Bugatti, isang blue na 2017 model at isang pulang 2019 model ay nakumpiska noong Pebrero 2024 dahil sa kawalan ng kaukulang importation permits. Nagdag pa ni Nepomuceno, hindi nagtatapos sa pagkumpiska ng smuggled goods ang trabaho ng ahensya. Mahalagaan niyang maibalik at ma-convert ang halaga ng mga nakumpiskang ari-arian bilang pondo ng gobyerno. Binigyang din pa ng opisyal na patunay ito ng transparency and accountability at maayos na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para protektahan ang anumang bagay na para sa mga mamamayang Pilipino. ACS Balita. Alas 6:08 na ng umaga.
Engineer Eddie Guillen ng NIA, admin. Naimbag gabigat kada kayo amin, apo, agreeing kayon, gising na. Sa pagbubukas na ikasampung araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte, naging mainit na agad ang sagutan ng prosecution at the defense team. Umiklab ang tensyon ng igiit ni Representative Laila De Lima sa kanyang opening statement na hindi dahil confidential funds ang pondo ay ligtas na ang mga opisyal sa pagsusuri at accountability o maaari nang mag-imbento ng dokumento o ibulsa Ayan. ang pera ng bayan. Pumalag Oo. ang mahinahon sanang si Atty. Michael Poa Dahil sa Ng privilege depensa. speech na ginawa. at sinabing naglalaman na ng conclusions of law Oo. ang pahayag ng mambabatas. O para na kasing nagpi-privilege speech si Kaya nga, Madam. Oo. Dahil dito, sinita ni Presiding Officer Cheese Escudero si De Lima, ipinatanggal sa record ang pahayag nito at ipinatapos na ang kanyang speech. And the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. Objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. This is out of I would line. have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Kindly call your witness, Representative Chua. Ayun. Nangyari. Ilang beses kasing nangyari yan eh. Oo, totoo yan. Yung napanood natin, huli na yun. May mga nauna May mga pa kasing nauna pa. Sinasabi si Kaya Madam. kaya nag-object na una si Attorney Si Poa. Atty. Poa. kaya Trabaho niya naman yun. Tama din naman yung ginawa niya na yun. Hindi pwede yun eh. Yung iba kasi baka isipin, bakit pinapatigil? Hindi ho kasi privilege speech yun eh. Yung Tama. yung impeachment trial. Saka may testigo naman eh. May mga Yung testigo testigo naman. na mismo ang doon niya ikakatas yun ang, yung kakatasin yung mga gusto nilang gusto niyang sabihin. Oo. At kaya nga tiniklop na lang ni Congresswoman De Lima kanyang napakagandang iPad. Na kung saan nandun yung nakasulat yung kanyang privilege speech. Parang sinabi nga yun ang dami nung hindi ko mahaba pa raw eh. Mahaba pa. Ako sabi, wala eh. Sayang. Ganun talaga eh. Kasi ito, labanan din ng public opinion to eh. So kung mabubuo ang public opinion base sa kanilang maririnig, maganda yung punto ni Atty. Mike Poa. Sabi niya, stricken off the records nga yan, kaya lang, narinig na ng tao. Totoo yun. Hindi naman mabubura yun sa isip ng mga tao. Mabutit fair itong presiding officer, ang ating presiding officer na si Senator Cheese Escudero, at pinatigil na si Congresswoman Laila De Lima. Sabi siguro, kahit na kababayan pa kita sa Bicol, mas maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na ka mo! Tigil na! Oras po natin, Engineer Tony Nanggel. 1 minuto na lang, 6:12 na ng umaga. Inilarawan naman ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Campuzano bilang unusual ang 3 beses na pag-encash ng DepEd ng 37.5 million pesos na cheque noong 2023 sa panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran. Sa pagtestigo niya sa ikasampung araw ng impeachment trial, sinabi ni Campuzano na karaniwang hanggang 10 million pesos lamang ang mga cash transactions ng DepEd. Git pa nito sa loob ng mahigit 34 na taon niyang panunungkulan sa Land Bank. Ngayon lang siya nakasaksi ng ganito kalaking encashment mula sa DepEd. With Land Bank DepEd po, for government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. So unusual. Yes, At sir. unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies? For DepEd, sir? Yes. For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
Ayun, yan 10 po million, ang 10 million 10 ba yun? million. Mm-mm. Oh, si Ma'am Ninita Camposano habang tinatanong ni Senator Kiko Pangilinan. Meron din tanong diyan, si sumalang din yan sa pagtatanong ni Senator may pagtatanong din si Senator Risa, di ba? Ontiveros, at sinabi nga na first time silang nakaranas ng ganyan. Oo. It's the first time and forever. 6:13 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Tinatayang 3 hanggang 4 na gym bag. 3 hanggang 4 na gym bag Ayan. ang pinaglagyan ng cash na ini-encash ng Office of the Vice President mula sa sangay ng Land Bank sa Shaw Boulevard. Sa pagtestigo sa impeachment court, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino na siya ang nangasiwa sa pag-encash ng tig 125 milyong cash ng OVP sa backroom ng bangko. Ayon kay Constantino, mismong sina OVP Special Disbursing Officer Gene Acosta at Assistant Secretary Limuel Ortonio ang naglagay ng pera sa mga gym bag. Dagdag pa nito Gym bag. dagdag pa nito hindi tumulong ang mga empleyado ng bangko sa paglalagay ng pera sa gym bag dahil labag ito sa kanilang polisiya. Pagkatapos pong i-release Upang mahakot ang mga gym bag palabas. itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Okay. Ayun. Gym Ito bag. pala naman yun. So yung kanina ay DepEd. Ito naman ay OVP. OVP to. Yung kanina sa Land Bank Shaw Boulevard. Boulevard, oo. Ayun. Yung saan Yung nauna, yung kay Miss Camposano, ay sa Land Bank DepEd branch. May branch doon. doon sa mismo. compound. May ganun talaga. Yung may mga opisina ng gobyerno, andun din yung land bank. Ayan. Andun din yung land bank. So parang doon ay na-establish na mahilig sa cash ang OVP at ang DepEd. Malalaki nag-i-encash naglalabas ng malalaking halaga ng cash mula sa bangko na to. Hindi pala pwedeng mag-assist yung mga taga-bangko, no? Halimbawa, ilalagay sa bag. Hawakan mo, tutulungan na kita. Hindi pala pwede. Bawal pala yun. Kung sino pala yung bahala ka, buhati mo yan mag-isa. Pero kung kailangan mo ng trolley, bibigyan ka ng trolley. Kaya nga kinanta ni Lionel Richie yan. Sabi niya, trolley! Alas 6:17 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. May sinusundan ng lead ang PNP kung sino ang nasa likod ng mga nadiskubreng pampasabog malapit sa Senado at sa sumabog na bomba sa Department of Justice noong July 27. Sinabi ni PNP Chief General Jose Milencio Nartates Jr. na may nakalap na silang mga impormasyon at patuloy itong sinusundan, ngunit humirit pa siya ng dagdag na panahon upang makumpleto ang kaso. Una nang sinabi ni Nartates na iniwan ang improvised explosive device upang manakot sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Our police are working 24 hours. We have leads already. Just like other cases, give us ample time. 24 hours, hindi natutulog ang ating mga investigators. Okay? Magulat na nga lang kayo, nakapag-file na tayo at one time.
Si Para, PNP para chief. pa ng balita yung investigador eh. Oo. Hindi raw natutulog eh. Mabutit yung balita lang hindi natutulog. Tayong mga tagapagbalita. Hindi pwede yan. Dapat natutulog ang nagbabalita. Dapat. Si PNP Chief Nartates. Alas 6:18 na ng umaga. Susunod! Dito boy! Uy, sino tong nagsabi na gagamitan na ng AI yung mga monitoring ng bagyo? Dito sa Manila? Si Boss Cesar ba yan? Yung drone, gagamit daw ng drone. AI-powered drone pala. AI-powered drone. Magaling. Magaling. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Alampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Gagamit na po ang pamahalaan lungsod ng Maynila ng artificial intelligence powered drone na may 3D mapping technology upang matukoy ang mga lugar na posibleng bahain hanggang 2 oras bago ito mangyari. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, sinusuri ng sistema ang dami ng ulan, elevation ng lupa at drainage network ng lungsod upang makapagbigay ng maagang babala sa posibleng pagbaha. Maganda yan, galing yan, magaling. Dalawang estudyante naman ang nasawi habang 11 ang sudan matapos ma-trap sa nasusunog na boarding house sa Legazpi City sa Albay. Nako. Sinubukan pang isugod sa Legazpi City Hospital ang mga biktimang kinilalang sina Jer at Willie, ngunit kapwa sila dineklaran dead on arrival dahil sa tinamong second-degree burns at mga sugat sa katawan. Naganap ang sunog bago mag-alas 2 ng madaling araw sa katabing law office at nasunog ang 3 sasakyang nakaparada. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang madamay ang boarding house na tinutuluyan ng mga estudyante na nasa kasarapan ng tulog. Nako. Ayon kay Fire Senior Inspector Mark Kevin Marqueses, problema sa kuryente ang tinitingnang dahilan ng sunog. Kuryente baka mo? Jerry Baha, Anthony Taberna. 2x2. Usapang kuryente tayo. Kausapin po natin si Energy Undersecretary Dr. Rowena Cristina Guevara. Yusek Guevara, Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Kumusta po? Ay, magandang umaga, Katunying, Ka Jerry at sa ating mga tagapakinig ng 2x2. Opo. Napanood nyo naman ho siguro yung press con kahapon ni Mr. MVP ng Meralco, Yusek. Ay, naku, hindi ko yan napanood. Ganun. Sa MVP. Opo. Well, ang sinasabi po nila, hindi nila kakayanin, hindi sila makakasurvive pagka yung system loss charges Ay tinanggal. ay papasanin nila. Oo, ganito kasi yung system loss, Opo. Mayroong sinet na cap ang ERC. Opo. Pag lumagpas ang utility dun sa cap na yon, sagot na niya. Yes. Yung Opo. below the cap, yun yung pwede niyang singilin sa mga consumers. Yung sinasabi naman nila ng Meralco ay kung wala silang gagawing technical solution para solusyonan yung tinatawag na technical losses. Kasi may mga technical solutions naman yan eh. Kasi makikita natin kunyari sa energy zones natin. Ito yung mga economic zones natin. Ang average system loss nila 2.49% eh. Opo. So may paraan talaga na technically mapababa mo pa yan. Of course, yung pagpunta sa zero, medyo it will take us time, Opo. Pero kunyari yung theft
Kasi yun yung mga non-technical loss, yung mga nagja-jumper ng walang metro, Yeah. yung mga hindi nagbabayad, kasama yung sa systems loss. Yun Oo. naman pwedeng gawan yan ng paraan kaagad. Opo. Hinuhuli naman ho yun at pinagmumultan. Laki nga ng multa, di ba, Yusek? Hindi lang pinagbumulta, pwede kang makulong kasi Oh, yan. Pilferage. Pilferage, Oo, oh. kaya nga eh. Sabi nyo 2 point ilan? Sabi din sa akin na Oo. para mahuli mo yan, kailangan may kasama kang pulis. Hindi naman ganun kadami ang pulis natin. Oo. May binanggit kayong figure, Yusek, 2.49. 2.49. Yan ang... pero Corner zones natin yan. ano po ang parang meron bang internationally accepted na system loss sa industry ng kuryente? Ang accepted internationally, 2 to 5%. 2% hanggang 5%. Mhm. 2 to 5%. Oo, ang bansa na may pinakamababa niyan ay United Arab Emirates, nasa 2% sila. 2%. Pero yun po ipinapasa rin nila sa consumers? Oo, pinapasa din sa consumer ang system loss Oo. sa ibang bansa. So, kung atin po bang i-breakdown, ika nga, yung systems loss, alin po ang, kayo na nga magsabi, ano-ano ba to? Para lang may idea po yung ating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Oo. Yung una, yung tinatawag na technical system loss. Okay. Ito ay dahil sa physics. Kunyari, pagka tiningnan mo yung mga kawad ng kuryente, umiinit yan kasi dinadaluyan yan ng kuryente eh. Opo, Yung opo. pag-init niya, losses yun kasi hindi naman niya nagagamit sa bahay o ng consumer. Opo. Tapos yung mga transformers, pag nilapitan mo, naririnig mo, naghaham sila, di ba? Kasi may dumadaloy na kuryente doon. Madami ding wires sa loob ng transformer. Umiinit din yon. Yung init na yun, hindi na natin nagagamit. So, loss na rin yun. So, yun yung tinatawag na technical losses. Technical losses. Yung pangalawa, okay. yung Non-technical. non-technical Opo, losses. opo. Dalawang bagay yan. Pilferage Yes. at saka non-payment. Pilferage, yung mga nagja-jumper na walang metro, di syempre, nakakuha silang kuryente pero hindi sila nagbabayad. Okay. Meron din naman tayo mga consumers na kahit padala mo ng bill, hindi rin nagbabayad ng bill. Opo. Putulin na lang. Mapuputulan na yun. Mapuputulan na sa Alam mo, meron tayong mga lugar na mahirap magputol kasi may nakakasang baril yung consumer. Totoo ba? Marami pa bang ganyan? Hindi naman marami. May mga Meron pa. Mga matatapang. Subukan mo lang, subukan mo lang putulin to. Parang gano'n. Oo, pero sa maraming lugar, marami naman na pag pinuntahan na ng lineman, nagbabayad naman. Gagawa na ng paraan. So, pero kung atin pong pupursyentuhan, ang mas malaki po ba ay ang technical o non-technical loss po? Depende. Kunyari, si Meralco, less than 1% ang kanyang non-technical losses. Okay. So, yung, kasi 5.85 ang kanyang systems loss eh. Opo. Yung mga 4.9% niya, Ay technical. loss. Kasi malaki siya eh. Dami siyang kawad eh. Opo. Pag tiningnan mo naman kunyari yung inner zones natin, maliliit kasing inner zone. So, konti lang ang wires noon. Yan din ang kanyang systems loss, average 2.49%. Opo. So, Pero pag pumunta ka kunyari sa some places, mga electric co-ops natin, umabot minsan ng 19%. Eh. Ay, grabe. Mario Joseph, System grabe loss. pala. Kaya pala yung... Grabe. Kaya sila 19% kasi madaming hindi nagbabayad. Pati yung mayor hindi nagbabayad eh. Oo. Kaya doon sa lugar na yun, mas malaki yung non-technical losses. Masakit na pala, no? Pero, may sinet naman na kapang ERC. Kahit na 19% ang kanilang systems loss, hindi nila pwedeng singilin lahat yon sa mga kanilang consumers. Ang pwede lang, Na nakaset. Kunyari, meron tinatawag na cluster 1, cluster 2, cluster 3 ng electric cooperatives. Yung cluster 3, hanggang 12.5% lang ang pwede niyang singilin. Pag lumagpas siya ng 12.5, sagot niya yung losses na yun. Losses, okay. Ito Pero pong, yung 12.5, ang laki pa rin nun. Ito pong sobrang laki. Ito pong Metro Pero hindi lang naman yung 12.5 natin, Mga lang sila. Opo. Yung Mga yung lang yan, parang 6 na co-ops lang yata. 6 na co-ops nationwide. Okay, sa Meralco po, ano po ang cap? 5.9
siya ngayon. 5.85. So kung ano lang yung cap, yun lang yung sinisingil ni Meralco. Oo, pag lumagpas siya doon, sagot niya yun. Yun na yung... Ito nga, tinitingnan ko ho yung bill ko. Ang system loss ay 5.4%. mas mababa sa'yo. Oo. Mas mababa. Mas mahusay yan. Mas mahusay pala yung Meralco sa lugar mo. Dapat magpasalamat pa pala ako nito. Yung 5.4% ay 935.48 pesos ang system loss na binayaran Medyo ko. malaki. May kumpaho ito. May naka-solar Naka-solar pa ako, naka-net metering pa ako. Opo, palagay ko baka Metering ka na sa lagay na yan. Opo. may jumper siguro yung kapitbahay mo. Sa akin na Sa'yo sa akin na baka sa'yo, hindi mo lang alam. Pero teka muna, ito'y bill ko na sa Meralco pero yun ho bang generation tsaka transmission, oo. ay may kanya-kanya pang sinisingil na system loss? Ay ang systems loss kasi natin, makikita mo ang nagko-collect niyan ay ang distribution utility. Yes. Opo. Pag tinignan mo ang generation cost mo, walang nakasulat dyan na systems loss. Tama po. Opo. Pag tinignan mo din ang iyong transmission, wala din nakasulat na systems loss. Doon na sa distribution, sila lang ang nangongolekta. Opo. So taga-kolekta lang si Meralco pero pinapartihan din niya. Yan. Pinapartihan nyo, may party ho ba ng systems loss yung generation tsaka transmission? Ang assumption kasi natin, pagdating niya doon sa node ng distribution utility, doon na umpisa ng bilangan ng systems losses. Kaya nagbilang pabalik eh. Parang unfair so wala pala. Sa distribution utility, Distribution doon ang bilangan lang. ng systems loss. Baka naman Distribution feeders lang talaga yung losses. Kasi sila yung maraming linya. sila Kasi tingnan mo ang NGCP. Ang linya nila, matataas ang voltahe. Kunyari, 500 kilovolts. Yes. O kaya, 138 kilovolts. Kaya matataas ang voltahe niyan. Mababa ng systems loss niyan dahil mababa yung amperahe na dadaan sa kanilang kawad. Malalaki kasi kawad nila eh. So, malalaki. Pero pwede po bang humati ang generation companies at saka yung transmission company, ito NGCP, dito sa pinag-uusapan nating binabayaran ng ating mga consumers na systems loss? Hindi, kasi ang systems loss, ang bilangan nga, yung kawad ng distribution. Hindi binibilang yung kawad nila. Oo. Kaya wala talaga silang parte dyan sa systems loss. Kaya pala ang nasabi Ang tawag nga dyan, distribution feeder loss. Kasi sa Distribution feeder loss. Ayun, kaya pala ganun na lang ang hinagpis ni MVP. Yung kanta na Too big for the industry to absorb all of it, sabi niya. I won't survive. Hindi naman sila, no? Malaki nang ibinaba ng mga systems loss natin sa buong bansa. Dati double figures tayo eh. So sa single figures na yung mga malalaking natin. paano po? Ano po ang recommendation ng Department of Energy considering na ito po ay binanggit ng Pangulo sa SONA at mukhang meron na pong legislation na gagawin po ang ating mga mambabatas. Tapatin nyo nga kami, kaya ba na from 5 point something to 0 ang babayaran ng ating mga kababayan, and if that will be the case, ano po ang sino magbabayad, sino sasalo, sasaluhin na ba ng kumpanya to, ng distribution company o papasanin ng gobyerno? O pwedeng pasanin din ng paghatian ng generation, transmission at ng distribution. Ganito kasi yan. Batas nga ang, sabi niya, batas ang nag-set niyan. Opo. Batas din ang pwedeng magpalit niyan. So ngayon, yung pagbaba ng systems loss, ang pwedeng style kasi dyan is magse-set si ERC ng cap. Sabi ko nga sa iyo kanina, pag lumagpas ka sa cap, sagot yan nung electric cooperative o nung distribution utility sa kanyang kita niya kukunin yun. So, habang binababa ng ERC ang systems loss, mas malaki yung magiging bayarin noong kooperatiba o noong distribution utility. Kaya lang, syempre,
Pag wala tayong distribution utility, wala rin tayong kuryente sa bahay at sa Opo. ating mga kumpanya. Kailangan talaga din na kumita din naman sila, di ba? Yes. So, kailangan balansehin yan. Kaya mag-uusap ang ERC, ang DOE, at saka ang NEA. Ang NEA kasi under sa kanya ang mga co-op. Opo. Para i-figure out kung paano natin gagawin yan na hindi masasaktan ng ating mga consumers. Yan talaga ang utos ni President eh. Kailangan pababain ang presyo ng kuryente. Hindi, babalikan ko po yung tanong ko. Kaya ba na zero na ang o wala Specific na? yung binanggit ng Pangulo, system loss eh. Hindi instant. Gradual nating maibababa. Kasi nga sabi ko sa iyo kanina, may technical solutions naman eh. Oo, kunyari, pwede mong itaas yung voltahe sa distribution utility. Kasi ngayon, 69 kV, minsan mayroong 13.8 kV pa sila. Ang bababa ng voltahe. Kung mababa ang voltahe mo, mas mataas ang system loss mo. So, opo. pwede natin itaas yan using more transformers. Of course, may requirement na capital expenditures yan. Pero ang capital expenditures, pag in-approve naman yan, kunyari ng ERC, mga 20 taon yan Sisingilin. Hindi mararamdaman agad Halos hindi mararamdaman na ura-urado yan. Mahabang panahon ang buhay ng mga tawad, ng mga equipment na distribution. Pero ang sinasabi niyo, Yusek, ay para mapababa yung losses, yung system losses. Pero yung charge, yung paniningil ng systems loss, yun yung sinabi na specific na at direktang sinabi ng Pangulo, aalisin na natin yan eh. Oo, ganito, no? Imagination lang natin ito, no? Hindi Opo. pa natin alam. Pipikit po kami. Oo. Ang sabi kasi ni President, dapat maging efficient ang ating distribution utilities. So, dapat ibabaha talaga nila ng maigi yung losses nila sa non-technical at sa technical systems loss. Pag naipaba nila yan, at kunyari, nagkaroon nga tayo ng batas, bawal i-charge yan sa mga consumer. Kunyari lang, magkaroon ng ganung batas. Ang mangyayari niya na mag-a-absorb yan yung distribution utility o yung electric cooperative. Pero syempre may paghahanda. Kung mataas masyadong systems loss niya, tapos bigla mo sinabi, hindi mo pwedeng i-charge yan sa consumer. Ngayon na, baka magsara yung cooperative natin o yung ating distribution utility. So, kailangan nating planuhin at plansahin talaga yan. At kailangan talaga may change sa batas natin. So, in other words, dahil hindi niyo po masagot ng diretsa, hindi kasi kayang, sa madaling salita, hindi kayang... Hindi, diretso sinabi ko, hindi instant. Hindi po, yung zero, hindi, kaya po ba yung zero? Ang sinabi ng Presidente, zero ang i-charge sa Opo. consumer. Yes. Ang i-charge. Opo. Ibig sabihin, may mabakayat ng systems loss na yun at hindi consumer. Yun ang punto ni Presidente. Opo. So, Pag nangyari yun, i-charge mo sa distribution utility. Opo. Opo. So, Kawasan ng profits niya. kayang zero, pero may magpapasan. Papasan ng distribution. May magpapasan. Oo. Sila mismo. Kaya po, Scientifically, hindi mo siya ma-zero eh. Opo, kaya po ba ito in the immediate in the immediate term, say Within the year? Alam mo, mga mambabatas ang may ano dyan eh. May linya nila yan, hindi kami yan eh. Opo. Policy making kami, sila law making. So batas kasi yung kailangan. Yeah, pero sa parte po ng DOE, pwede na po kayong gumawa ng recommendation, say within within next week o ganon. Hindi instant yan. Kasi paaralin natin, sabi ko nga sa'yo, may distribution utility tayo, more than 20% ang systems loss eh. Kailangan aralin natin, bakit ganun kataas siya? Saan ba napupunta yan? Ano yung mga potential solutions? Magkano yung solution na yun? Hindi kailangan buo yung solution mo, hindi pwedeng tagnitin lang yan. Kaya pag present namin yung recommendation. Hindi, pero mabuti. Mabuting kami ng mga 3 buwan para mag-coordinate. 140 kaya ang distribution utilities natin. Hindi, magandang bagay po na sinasabi po niyo, Yusek, na hindi ito ura-arado. Mahirap kasi yung mga kababayan natin, akala bukas mawawala na yung system yung loss. charges sa kanila. At least alam niyo, pero kailangan ding mag-apura. Nung marinig ho kasi sa zona ng Pangulo, nung marinig sa Pangulo yan, ang ine-expect ng mga kababayan natin, sa susunod na buwan, wala na akong system loss.
Parang ganun eh. May ganun. Kaya kami nangungulit sa DOE. Tawag kami ng tawag para po ito'y maipaliwanag sa ating mga Thank you nga pala. Alam mo, maganda't pinag-uusapan natin. Yun na-educate ang ating publiko. Opo, tama po. At pwede niyang bantayan yung utility niya na kababaeng yun. Yes, opo. Naku ma'am, dadalas-dalasan namin tawag sa inyo dahil hindi na kami pinapansin ni Secretary Garin, ano? Kayo na lang. Oo. Walang problema yan. Sabihin ka, Jerry. Opo, maraming salamat po, Salamat po, Yusek. ma'am. Yusek Guevara, magandang umaga po. Bye-bye. Bye-bye. Si Dr. Rowena Guevara ng Department of Energy Undersecretary. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Sa ating mga kababayan sa Barangay 100 Zone 9, Grace Park East, Caloocan City. Ayan po ang malakas promo team natin kasama ang Charm Fabcon at ang ating word of the day ay unusual. Ayun. Hindi karaniwan. Ang unusual daw po ay ang pag-withdraw ng cash. Yan. Ng Ganong kalaki. Ng ganong kalaki. Oras po natin, 6:43 ng umaga. Achi, ahya, lakyam, siyapsihon. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by Latay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Dalawang opisyal ng Land Bank of the Philippines ang tumistigo sa ikasampung araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte at kinumpirma na umabot sa 612.5 million pesos ang cash withdrawals ng Office of the Vice President at Department of Education mula 2022 hanggang 2023. Sa kanyang pagharap sa impeachment court, binunyag ni Constantino. Sinong Constantino ito? Kumbachero? Sinong Constantino ito? Yan yung si Carmina. Si Carmina. Sa kanyang pagharap sa impeachment court, ibinunyag ni Constantino, Yuel, na 4 na cash withdrawals na tig 125 million pesos o kabuang 500 million pesos ang pinakamalaking cash transactions na kanyang nahawakan sa mahigit 30 taong pagtatrabaho sa bangko. Gayunpaman, nilinaw ni na Constantino at Land Bank DepEd Branch Nenita Campusano, buti siya may first name, na ang pagiging unusual na mga cash withdrawal ay hindi nangangahulugang illegal o kahina-hinala ang mga ito. Iginit naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mahalagang maipaliwanag sa publiko ang pagkakaiba ng usual, unusual, covered, and suspicious transactions upang maiwasan ang agarang paghusga laban sa alinmang panig sa impeachment proceedings. Isyu ng bayan, katotohanan, dos. At may dim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2, hahataw ng todo, urado ka. 2x2, ang katotohanan, dala nila. 2x2, walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2, hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2,
Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Friday na nga pala. Yun. Bilis ng araw. Araw talaga, no? Oy, binabati natin, kumbachero, ang mga taga Department of Housing. Yung DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Aba, mukhang nagiging favorite kayo ng Pangulong Bongbong Marcos, ha? Wala daw po, sabi daw po ng Pangulo ay nasa mahigit kalahating milyong bahay na ang naitayo sa ilalim ng 4PH. Itong expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. At ito daw po ay sana napapakinabangan ng ating mga kababayan. Talaga naman. Marami kasing mga kababayan tayo kumbachero na hanggang ngayon hindi alam na may ganito. May ganyang programa. Na may ganitong programa. At maniniwala ka ba na kadami-daming walang bahay, nangungupahan lang yung marami, kahit meron namang panghulog sana sa bahay o kondo na pwede nang maging kanila, hindi nila alam na may ganito palang programa ang gobyerno. Pamahalaan. Kaya marami pong naitayo na, may mga units na hindi pa naookupahan dahil walang nag-a-avail. Walang takers. Mamimili lang po tayo ngayon kung nagbabayad ka sa 10,000 pesos o even lower, kumbachero. Bawat buwan sa renta mo sa bahay, pag binayad mo sa kasera mo yun, wala nang balik yun. Wala na yun. Upa yun. Upa yun. Ito, malaking kabawasan. Ang liit lang ng mga amortization sa mga housing projects. Lalo kung mga long term, mga 25 years, kumbachero, pwede ka mamili. May 15 years, may 20 years, may 25 years. Malaki nang natipid mo, sa'yo pa makalaunan yung bahay na hinuhulugan mo. Kalaunan na. Tama ka. Kaya nga di ba may sinabi si Kabayan, bakit ka mangungupahan pa? Kung pwede namang, ibahay na. Di ba? Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa Ibahay na yan. Sabi ni Het, oy, commercial na. Tama na yan, salita na yan. Mas marami tayong commercial. Sige, Het, ikaw na. Busit na yan. Number 1. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH na pagtagumpayan na ng kauna-una. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Narinig mo ba, kumbachero, yung patutsada ni Senator Amy Marcos? Kanino? Na may ICC o nasa something like nasa Malacanang na ang ICC. Isipin mo yung Ano yan? International Intel report ba yan? International Criminal Court nasa ICC. Isipin mo yan. Nasa Malacanang daw? Oo, nung pala parang impactang Claire Castro. Oo, parang gano'n. Pinapahanap ko kay Yuel yung sagot ni alam mo si Claire Castro? Kung kakampi mo si Claire Castro, matutuwa ka. Pero pagkaaway mo maldita din eh. Kaya pala kung makapang-inis no? May inis ka eh. Parang parang so nainis niya ng ganon si Senator Amy. Pero para siya bansagan ng ganon. Parang ICC. Parang ganon pero parang ang dating it takes one to know one. Ayun, tama. Pakinggan nga natin si Claire Castro. Coming, Claire. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video? Yung kasama sa video? Yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi natin totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Galing. Si Claire Castro talaga. Kaya masusuklam ka talaga kay Claire Castro. Ikaw yung... Kaya sabi nga, meron ako narinig kumbachero na meron daw nag-recommend na si Claire Castro ay ilagay sa isang posisyon na parang may fixed term, nagkasundo. Hindi. Dapat diyan si Claire Castro as spokesperson. Dahil siya lang ang kayang mambuska sa mga DDS. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 3 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Alex Ayala pinatalsik ang defending champion. Pasok sa quarterfinals ng DC Open. OVP cash withdrawals unusual ngunit hindi suspicious ayon sa mga testigo. Testimonya ng mga land bank executives nagpatibay sa pahayag ni Madriaga ayon sa prosecution. Attorney Claire Castro rumesbak kay Senator Amy Marcos sa Impacta video. Mga panukalang batas sa SONA ng Pangulong Marcos sa sertipikahang urgent.
Malacanang umalma kay Cayetano sa bansag nitong political prisoners sina Marcoleta at Senator Jinggoy. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:06 ng umaga, tayo po ay May bisita tayo. Bisita na isang bigatin. Opo, isang hindi nang bigatin na literal. Dahil sa mukhang nagda-diet si Sir. Nagda-diet. Pero kumbatsero, nung makita ko pa lang itong pagpasok pa lang, parang ang gaan ng loob ko. Ako din eh. Ang gaan ng Actually, loob ko. kanina nung naglalakad, parang may luksyon ng dugo eh. Oh, yun eh. Parang matagal ko na siyang kilala. Ang tinutukoy po namin, mga kaibigan, alam nyo naman kami, gusto naming dumikit sa mga medyo bigatin. Ay ang Pangulo at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation, si Mr. President Rafael Consing Jr. Mr. President, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat po sa pagkakataon. Ay, hindi, kami po magpapasalamat. Ang aga nyo rito. Ang aga nyo. Opo, bakit ba? Ang usapan natin alas 7, alas 6 pa lang yata, andito na kayo. Iwas traffic po. Iwas traffic. Iwas traffic. Talaga. Alam nyo, dapat ganyan ang maging gawin nating lahat eh. I-factor in mo na. I-factor in mo na yung traffic. Hindi yung, ba't ngayon ka lang? Traffic eh. Oo, di ba? Baliktarin mo. Baliktarin mo na. Traffic. Inagahanap dahil matraffic. Marami po ang yun ang pananaw, ang ginagawa ng mga nagkakaroon ng maraming pera, ng mga umaasenso. Hindi ba ganyan ni si Art Tugade? Si former Secretary diba? Art Tugade, ganyan ang madaling policy. araw pa lang nasa biyahe na papuntang Clark. Galing ng Alabang, Muntinlupa. Mahihiya ang mga taga Maharlika Investment Corporation pagka pahuli-huli. Kaya nga. Sir, ito bang ipakilala natin sa tao itong Maharlika Investment Corporation. Ito po ba bangko ba to? Hindi po. Ano po siya? Kapital po siya ng bansa na ibinigay ng Land Bank at DBP. At meron pa po tayong inaasahang mga kapital na galing sa gobyerno na kung saan ito pong kapital na ito ay ini-invest po natin. Ito pong kapital na ito, tinatawag po nating Sovereign Wealth Fund. Dahil pagmamayari nito ay ang gobyerno. Ang gobyerno. Ito po galing muna sa mga bangko ng gobyerno, itong nabanggit niyo Land Bank at DBP. Magkano po ba yung nagpatak-patak pala itong dalawang ito? Magkano po yan? 50 billion po galing sa Land Bank at 25 billion po galing sa DBP. Tapos, I think isa po pong pagkakaiba ng ating Sovereign Wealth Fund, ikukumpara po sa iba. Yung mga iba po, galing po yan sa mga windfall gains. Yes. Tulad po ng mga, for example, sa Middle East, galing po yan sa langis. Sa Africa, galing po yan sa diamond. Yes. Sa atin po, capital galing sa, wala po kasi tayong excess wala po tayong surplus. No? So, kaya ang capital galing dun sa Land Bank and DBP. Okay, so iba po siya. Magkaiba. Magkaiba po talaga siya. Kaya ang ginawa po natin, kung titingnan po natin yung batas, malawak po ang lugar at klase ng sektor at klase ng asset na pwede nating investan. Pero ang ginawa po ng MIC ay habang nagbi-build pa lang tayo, habang maaga pa tayo, ang investment po natin lahat sa Pilipinas. So ito'y pera ho ng gobyerno na inipon ninyo na sa halip na kasi yung karaniwang pondo ng gobyerno may pinagagamitan, halimbawa sa construction, sa public service, pero ito'y inipon para i-invest at para kumita. Opo. Tama po ba? Opo. Saan po ang mga lugar na o saan ini-invest ninyo yung pondo ng gobyerno? Bago ko po sagutin yan, meron po tayong dalawang mandate. No? Una, yung pag-invest natin, kailangan meron po siyang national development impact.
So hindi lang po kita. Right? So kailangan po yung mandate na yon ay equal. Hindi pong mas maganda lang yung isang national interest pero walang kita, kailangan po pareho. Okay? Tapos ikalawa po, kung papakinggan po nila yung debate sa Congress nung ginagawa po ito, marami pong focus sa infrastructure. Okay? So ang ginawa po natin nung inumpisahan po natin yung pag-establish ng MIC, tingnan po natin yung mga sektor na kung saan po tayo mag-invest. Tingnan po natin yung mga different sectors na yon. Ang ating North Star po kasi noon yung Ambition 2040 ng NEDA. Okay? So, tingnan po natin yung mga iba-ibang sektor na kung saan pagka maglagay tayo ng capital doon, magkakatalyze po ng private sector investment papunta sa Ambition 2040. So, hindi po tayo ang magdadala doon papuntang 2040 kasi yung capital po natin hindi naman napakalaki. Sa ngayon po 75 billion. Ano po ba yung nagagawa ng 75 billion kumpara sa napakalaki nating GDP? Kaya ang kinakailangan gawin natin is mag-invest tayo na kung saan mas malaki yung impact. No? So ilang taon na po ito? 20 tama ba? Tatlong taon na kayo? Okay. So 2023 July doon po lumabas Happy yung anniversary po pala. Salamat po. Tapos po na-appoint po ako November 3. Tapos yung board po in December. So January po tayo nag-umpisa. Pero foundational po 'yon yung unang-unang taon. Kasi po hindi po tayo magde-deploy na wala po tayong framework. So investment and risk management framework, binuo po natin ng team. Ngayong na-approve na po yan, nag-umpisa na po tayo mag-deploy. Okay. So, nung 2025, nag-deploy na po tayo. 25. At 2026 ngayon. At nakapagbigay na po tayo ng dividendo sa Oo nga, yun nga yung binasa namin kanina. Binaba 1.37 billion in 1 year po ito. Opo. Teka muna po, kung meron kayong kapital, parang puhunan kayo na 75 billion mula sa dalawang malaking bangko, kumita na kaagad kayo sa pinaglagakan nyo ng puhunan? Opo. Hindi naman po napakahirap yan kasi yung una, yung capital po natin, ininvest po natin muna yan sa government securities at kasi hindi po natin dinedeploy kasi pinapag-aralan po natin yan bago tayo po mag-deploy. Okay? So yung buong 2024-2025, dun po galing yung kita natin. Ayun. Pero po, nung 2025, nag-umpisa na po tayo mag-invest. So tulad po ng bumili po tayo ng share sa ATI, bumili po tayo ng konting share sa SGP. Yung ATI ay Asian Terminals. Opo. Sa port yan. Yes, sir. So yung mga yon, nagbibayad na po ng dividendo. So pag pupunta po tayo sa future, ang makikita po natin, kung ngayon, mga 75% po ay galing sa interest income at yung balance galing po sa dividendo, over time, magbabago po yan. Magiging mas malaki yung dividendo kesa dun po sa interest income. Kasi kumikita na yung ating investment. Magbibigay po ka ng example. Sige po. So, ang pananaw po kasi natin ay kailangan po tayo mag-contribute sa current generation at sa future generation. So, ang ginagawa po natin ay yung mga dividendo na kukuha natin ngayon, a portion po yan, binabayad po natin sa gobyerno. At yung balanse, yun po ang reinvest natin. Okay? So, yung binabayad natin dividendo ngayon ay for this generation at yung pag-compound ng income ng investee, yun po yung future generation. So, okay. So, yun po yung konsepto natin. No? Yes. So, gawin po natin example. Okay. So, yung ATI po, natapos, we completed po yung ating transaction nung January this year. Total po in-invest natin is about 8 billion pesos. No? We now own mga 11.9% po of ATI. Ngayon po, last week po, nakuha po natin yung first dividends natin from ATI na mga 367 million pesos. Aba, yung 8 billion nyo, may dividendo na ng 300 plus yes, sir. Just 1.5 year o 6 months. Opo. So ngayon, yung meanwhile, yung kita po ng ATI, no? Kung mag-exit po tayo at the same valuation na pumasok po tayo based on the recently announced numbers, kikita po tayo ng mga 28%. Right? Wow. So ganun po yung returns, no? Na pwede nating kitain. Pwede ba kayong mag-exit anytime? Pwede po. Pwede po. Pero long term po tayo eh. Very, very long term. Ginagawa po natin to for future generations. Saka itong yung ATI po ba, magandang kumpanya mo ba yan? Napakagandang kumpanya po yan. No? So, bakit po natin sila pinili? Una, kung titignan po natin yung balance sheet ng ATI, wala pong utang.
Opo. Wala po Ganun utang. pala, ha? Ang ibig sabihin po niyan ay nag-invest po sila sa mga port, pinalaki po nila yung mga port nila sa Pilipinas nang hindi nila inuutang, ginagamit po inutang. nila yung internally generated cash. Oo. Okay? Ganun sila ka-liquid dati. Una, at dito rin natin makikita na committed po sila sa Pilipinas. Dahil rini-reinvest po nila dito. Right? So ngayon, meron po silang plans na mag-expand sa Philippines. So kaya po yun ang ginagawa nating platform. So long term po yan. Long term. Marami po tayong Okay, kailangan i-invest. ATI. Hindi ba nabalita nung nakaraan sa parang NGCP papasok din yung Maharlika Investment? Opo. So balik po tayo, no? Pag-usapin ko muna yung sektor, tapos yung ating strategy. Sige po. Okay? So yung sector na pinili natin, tulad ng sinabi ko, yung 2040, yung Ambition 2040, nag-identify po tayo ng 6 na sektor noon. No? Tapos po nung nangyari po yung attack sa Iran, naglagay po tayo ng 2 pang lense. Okay? Na although kasama yun sa ating objectives, hindi natin identify in writing. Okay? Yung energy. Well, una po yung for national resilience. Kasi po yung unang nga po is Ambition 2040. So, nung nangyari na yung gera sa Iran, naglagay po tayo ng 2 lenses. Una, ito ba yung nagbe-build ng national resilience? At yung ikalawa, nagpa-provide po siya nung tinatawag nating sovereign level hedge. Explain ko po yan kung ano po yan. Ano? So, una po yung national resilience. So, nang linagay po natin yung lens na yon, na-filter po natin na 3 sector ang kailangan natin i-focus on. Energy. Okay? Tapos yung energy po, dati electricity lang po yan. Pero nagkaroon na po tayo ng storage tank farm strategy. Wala po yan. Bago. Laki ng problema natin dyan dati. Hindi tayo makapag-store ng mga inaangkat natin. Actually, meron po tayong mga pananaw dyan. No? Pananaw dyan. Tapos ikalawa po, agriculture. Okay. Tapos ikatlo, yung logistics. Kasi po, archipelago po tayo. No? So yung logistics, na-invest na po natin sa ATI. Yung agriculture, meron po tayong mga tinitingnan na mga investments ngayon. At yung energy, ito po yung tanong nila. Right? So, pupunta ngayon tayo sa energy. Yung energy po, nung pinag-aralan namin, kung titingnan po nila, maraming private capital na willing mag-invest sa generation capacity. At marami rin namang private capital na willing mag-invest sa distribution. Okay. Ang kulang ng capital sa transmission. So NGCP ginagawa na po 'yon, right? Pero ang kulang po talaga yung tinatawag nating SPAG areas. Hindi ko po alam kung gaano ano po, ba yung kung gaano po special purpose hindi po. Okay, so napaka-importante po nito dahil apektado po tayo lahat. Yung pasensya na po kayo, dadali ko po kayo ng history, no? So nung medyo ang kailangan ang akin lang po Yes, sir. if I may interrupt. Yung atin po kasi mga nakikinig ay kailangan nating maintindihan nila kung ano kayo Tama. Ayaw nating masyadong maging technical at masyadong maraming ang tawag namin doon information overload. Okay. So kaya po kami ay sumisingit-singit every now and then. Ano po? So naintindihan po namin na ito yung inyong focus ano? Nabanggit yung energy, andyan po yung agriculture, andyan po yung logistics. Ano po yung SPAB? Ano yung sabi niya? SPAG. Okay. So punta na po tayo doon. Okay. Akala ko yan yung niluluto mo tuwing umaga. Spaghetti. Hindi po. Noong 2008 po, no, nung hiniwalay po yung liberalize po yung electricity market. Okay. Dinivide po yan. Yung mga meron po silang mga batas na ginawa na nagko-cover po doon sa mga entities na nakakabit po doon sa ating national grid. At yung mga hindi nakakabit, hiniwalay po nila. Naging departamento po yan sa NAPACOR, ang tawag po dyan, SPAG. Small Power Utility Groups. Okay. Yung Small Power Utility Groups, ito po yung mga hindi nakakabit sa NGCP. And therefore, ang nangyari po ay yung mga lumang planta ng NPC noon nailipat sa mga SPAG ngayon. So, ito yung mga nagpa-power sa mga SPAG ngayon. Ito po yung mga nasa islands, Mindoro, Palawan, yan, SPAG po yan. Mimaropa, SPAGs po yan. Okay. Bakit po importante sa atin yan? Apektado po ang ating bill. Kung titignan po natin yung Meralco bill nyo, susunod na pagkuha nyo, makikita po nyo doon yung UCME.
Ano po ba yun? Universal charges for missionary electrification. May oo nga, nakita ko nga pinapasampasan din pala natin yun. Tayo po Parte-parte, ang nagbabayad nung subsidy. Opo. Okay? 60% po ng total SPAG subsidy, dalawa lang po ang pinupuntahan yan. Mindoro at Palawan. So ang pananaw po natin is, pag matulungan po natin at makapag-roll out po tayo ng tinatawag natin mga sub-transmission at distribution lines sa Mindoro at Palawan, at yung private sector makapaglagay na po dyan ng electricity, renewable energy, etc., makakapagbaba po yan sa electricity. Bababa po ang subsidy na binabayaran natin. Especially yung binanggit nyo, Mindoro. Alam nyo, kawawa yung mga kababayan natin sa Mindoro. Hindi na natapos ang problema nila sa kuryente. Minsan papasok ang NEA, Department of Energy, pero interim solution lang lagi kailangan yata dyan, may grid na nakadugtong na dyan no? Tayo po ang permanent solution. Ito po ang ginagawa natin. Opo. So ang gagawin po ng NGCP ay ikakabit po nila yung Batangas sa Mindoro para makikabit na sa main grid. So hindi na magiging SPAG ang Mindoro kapag mangyari yun. Pero malaking ang kailangan doon at halaga. Pero po, meron pong oras yan. No? Hindi po natin alam kung kailan matatapos yan. No? Meanwhile, yung Mindoro, doon po tayo mag-i-invest sa Mindoro mismo. Okay? So ayusin po natin yung inumpisahan ng NPC na ginawa nilang loop, transmission loop. I-upgrade po natin yan. Para ma-energize po natin yung Mindoro. Mag-ginawa po natin yan at pumasok na yung private sector. Bababa po yung subsidy natin. Oo, totoo yan. So, hindi lang natin tinutulungan yung Mindoro at Palawan, kung hindi, apektado yung ating... Ito, tinignan ko yung bill ko Missionary Electricity for NPC SPAG. Yun ba yun? 284 sa akin. Ang estimate ko po dyan, sir, mga 2.7% po ng inyong electricity bill. Ganon. Pagka pala nawala yan, mauuna pa palang mawala yan kaysa doon sa systems loss charges. Pinag-uusapan natin kanina. So, ang universal charges is 1.99% sa iyo. Yung sa iyo. Siguro, nag-iiba-iba siguro. Nag-iiba. So ang mga pera ng Maharlika Investment Corporation ay ini-invest nyo muna dito sa local. Siguro babalikan po natin, magko-commercial lang po kami dahil kailangan po naming mag-invest din bago tayo mapaalis dito nung ating mga kasama sa ating sales and marketing. Bakit ang amin po kasi pagkaintindi nung una, nung binubuo ito, magkakaroon tayo ng sovereign wealth tapos i-invest sa abroad. Bakit ang pinag-uusapan natin dito ini-invest? Ang dami namang mga GOCC dito na pwede rin mag-invest sa ganito, sa ganon, kagaya ng lahat ng mga binanggit nyo. Meron namang mga existing GOCCs. Ba't hindi na lang sila? Ba't kailangan pa natin ng Maharlika Investment? Ang tanong po na yan ay sasagutin ni Mr. President Rafael Consing bukas. Hindi po. Mamaya lang ng konti. Huwag ko kayo mag-alala. Babalik po tayo. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. This time check is Mga bagong balita sa DZRH, pangunahing balita. Alas 7:30 na po na umaga, mga kabayan kong Filipino-Chinese. Shit, yan po Pasok na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open 2026 ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Ito yung makaraang talunin ang pambato ng Pilipinas ang defending champion na si Leila Fernandez sa round of 16. Tinapos ni Ayala ang laban na hindi nagbigay ng kahit isang set kay Fernandez sa score na 6-2, 7-6. Matindi yung paghahabol ni Ayala sa second set, kumbachero. 5-1 nito Hinabol. Tindi ng pagkahabol. Kahit na may lahing Pilipino din to si Leila Fernandez nakalimutan kong Pilipino siya.
Samantala, tiniyak ng Department of Education na magsasagawa sila ng patas at masusing investigasyon sa viral na insidente ng pananakit ng 2 estudyante sa isang guro sa Maco, Davao de Oro. Batay sa report, nagsimula ang insidente matapos sawayin ng guro ang isang estudyante dahil sa pagsusot ng hikaw. Nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa pagtulungan ng magkapatid na estudyante ang teacher. Nagtamo ng pinsala ang guro at nagsampa na ng reklamo sa pulisya habang nasa pangangalaga na ng Social Welfare Office ang 2 estudyante. Iginit ng DepEd na patuloy nitong poprotektahan ang kapakanan ng mga guro at titiyaking may mananagot sa mga sangkot sa insidente. Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang tila patutsada ni Senator Amy Marcos sa isang video kung saan sinabi nito na bukod sa International Criminal Court ay meron ding ICC sa Malacanang. Bagamat hindi direktang pinangalanan, sinabi ni Amy na ang letrang I sa naturang acronym ay nangangahulugan umano ng impacta. Bilang tugon, sinabi ni Castro na hindi siya gumagamit ng mga salitang nang iinsulto o umaatake sa pagkatao ng iba. Dagdag pa ni Castro, hindi niya maaagaw ang korona ng naturang bansag dahil mas nararapat umano ito kay Senator Amy Marcos. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video? Yung kasama sa video? Yung nag-direct ng video? Yun ang masasabi natin totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Si ICC Undersecretary Claire Castro. Samantala, kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na maituturing na political prisoners sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ito'y matapos higit ni Cayetano sa kanyang kontrasona na umiiral ang selective justice sa bansa at dapat payagang makapagpiyansa ang 2 senador. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, personal na opinyon lamang ito ni Cayetano at hindi ito nangangahulugang ganoon din ang pananaw ng Sandigang Bayan. Binigyang din ni Castro na nasa korte ang pagpapasya kung papayagan o hindi ang piyansa batay sa mga ebidensyang iharap sa kaso. Kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa 2 para ito mapatunayan. Definitely, may mga ebidensyang nakita at yung 2 po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Si Yusek Anteclaire Castro, Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Jerwin, kumain ka lang dyan ha. Kumain ka lang muna ng kumain dyan. Kumain ka lang dyan. Tatapusin lang namin to si Mr. President dahil mas magiging maayos buhay namin kay Mr. President kaysa sa iyo. Biro lang, Sherwin. Andito na, balikan lang natin kumbatsero, si President. Si Mr. President. Rafael Consing. Siya po ang President and CEO ng Maharlika Investment Corporation. Mr. President, yung pong tanong natin kanina, bakit ba kailangan pang may Maharlika Investment Corporation? Pwede namang, katulad ninyong nung nabanggit natin, yung pondo nyo galing sa DBP, galing sa Land Bank, yung GSIS, nag-i-invest din naman kung saan-saan, ang SSS, nag-i-invest din naman kung saan-saan. Ba't hindi na lang sila? Ba't ikaw? Actually, magandang tanong po yan. So, lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, meron po sila mga iba-ibang mga objectives. No? Tulad ng SSS at GSIS, nag-i-invest po sila, pero nag-i-invest po sila sa mga public securities. Tayo po, nag-i-invest po tayo sa mga non-public securities na kung saan nagkakatalyze pa tayo po. Kung yung mga kapital ng private sector hindi nakakapunta doon, tayo po nagbubukas nung way na yon. Tulad po ng sinabi sa Mindoro, mag-i-invest po tayo doon. So kung kumikita yon at makatulong tayo, ba't hindi ginagawa ng private sector dati? Dahil po, walang
framework, walang or walang rules or guidelines na kung saan pwedeng gawin 'yon. Pero nung pumasok ng Maharlika, nabuo po natin 'yon. Okay. So, yun ang ginagawa natin. Yung binanggit ko po kaninang term na yung targeted intervention. Targeted. Opo, na kung saan lalahok po tayo sa isang industriya na kung saan nangailangan ng kapital para pagtapos ton, papasok naman ang private sector. Maaari po ba na kayo ay mag-invest na may mga proyektong malaki ang impact sa ating mga kababayan ngayon at sa hinaharap, na ang gagawin po nyo ay hindi lang portion, hindi lang 11%, kundi majority ng isang kumpanya? Well, theoretically po pwede yun. Ang problema lang po is magiging GOCC po yun. Ayun. Okay. So ang gusto po natin is mag-remain siyang pribado. Kasi po mas malaki yung pagkakataon na lumaki yung kumpanya pag nasa paghawak ng pribadong sektor. Support lang kayo. So hindi kayo kakompetensya ng ibang GOCCs? Hindi po. In fact, ang isa nating layunin ay para makapag-attract po tayo ng private capital. Kailangan lang na kung saan yung gobyerno siya yung mauna. So tulad po ng babagitin ko ulit ang Mindoro at Palawan dahil napaka-importante po nito. Pag magawa po natin, papasok po yung private sector. Kasi may linya na makakapagbato ng ano po yan power precedes progress. Yes. Hindi po. Opo. Pag inumpisahan po natin yan, susunod na yung private sector. Yung storage, Opo. yung storage sa Bataan. Okay. Di ba, Kambachero, pagka dumarating dito, problema ng PNOC yan eh. Nag-import ang PNOC para lumaki ang buffer stocking natin ng petroleum products. Walang mapaglagyan. Nakikibudega yata sila sa San Miguel, nakikidipo yata sila sa Petron eh. May binanggit kayong storage farm ba yan? Tama po. No? So, sinusuportahan po natin ang initiative ng PNOC at DOE na kung saan meron po tayong strategic fuel reserve na ginagawa ng batas, hindi po ba? At ang sa tingin ko ang PNOC po at ang magle-lead niya, no. So tayo po ang MIC po ay sumusuporta po doon sa plano na yun. Tulad po ng sinabi nila, kahit bumili po tayo ng langis, wala akong paglalagyan. Yes. So yun ang kailangan natin i-solve, no. So ngayon gumagawa po sila ng study ngayon. Ang PNOC mismo ay meron silang sariling proyekto na kung saan inumpisahan nila. Tayo pong paparticipate po tayo dun sa mas malaking proyekto na ginagawa ng PNOC sa Bataan. So dadaan po yan sa study at pag makita po natin na yun ang tamang strategy, mag-i-invest po tayo nun. Ang pananaw po namin doon ay magbubuo po tayo ng consortium. Yung consortium po ay magkukumpuni doon po yung mga GFIs, hopefully mag-participate ang SS at GSIS, pero kami po for sure magpa-participate po tayo at yung private sector. At yung private sector, dalawa po yung kanyang roles doon, no? Una po ay pagtakbo ng terminal kasi gobyerno po tayo, hindi po natin ginagawa yan. At ikalawa po ay mag-i-invest rin po sila. No? At maghahanap rin sila ng customers na gagamit ng storage farm tank ngayon. Kasi napaka-importante po lang. Dahil pag ginamit lang po natin yon na pang storage reserve lang po natin, tataas yung cost. Dahil meron pong lease na binabayaran sila na magko-compound over time. So kailangan po gumagalaw po 'yon, may commercial objective po 'yon. Sa Japan po ang kanilang strategy na I think i-apply dito sa Pilipinas pag mapasa na yung batas ay ang Japan nag-build po sila ng tank farm. Meron po nag-lease na private sector, yung mga suppliers, mga major refiners. Tapos commercial, umiikot po 'yon, kumikita po 'yon. Pero ang Japan, meron silang option pagka meron energy-related duress. Meron po silang option, yung kontrolado po nila yung langis na yun for a fee. Pero yung sa atin, dito ho, may makakatulong ho ba yan para mag-stabilize din o mapababa ang presyo ng fuel dito sa atin? Okay, yung presyo po kasi ng langis galing po sa abroad yan. Hindi po natin makokontrol yan. Ang magagawa po nito is matatagalan po yung supply. So hopefully, magiging mas stable po siya over time. Yes, lalo na kung nabili mo ng mura, 'di ba? Pag nabili mo ng mura, ang problema lang pag na-stock mo mahal. Tama po 'yon. Hindi lang po 'yon, no? Yung fuel po every 3 months nagse-sale po 'yan. Yes. Right? So kailangan po ibenta yan. Unless crudo.
Kaya pala yung ibang binibili natin sa Nueva Ecija, ang mura. Panis na pala. Panis na pala. sa food production, may nabanggit kayo kanina. Food production, ano pong investment sa food production? So, ang pananaw po namin sa agriculture ay apat na level po yan. No? Una, yung tinatawag nating infrastructure. Yan po yung farm to market roads. Hindi po tayo kasala dyan. Agency po yan. Ayan yun nasa kay congressman yan. Yung ikalawa po, yung corporate farms. Okay? So yun, hindi po tayo nagpa-participate doon dahil wala po tayong way na or pamamaraan at way na para ma-measure at ma-hedge yung tinatawag nating catastrophic risk. Kasi nasa catastrophe, po tayo, 7 po yung level natin when it comes to catastrophic risk countries, exposed countries. No? Wala po tayong pamamaraan para ma-mitigate yun. Yung next level po, yung processing. So, yun po, medyo, from my perspective, generic po yan, machines, capex related. Mag-i-invest po tayo yung tinatawag nating last mile. Na kung saan yung customer maglalabas ng pera, bibilin yung produkto. Yun po, doon tayo mag-i-invest. So, ang hinahanap po natin yung kumpanya na kung saan meron po siyang malaking export possibilities. Meron ba tayo nun? Meron daw kayong tinatarget yan? Dalawa po ang tinitingnan po natin kumpanya na kung saan may ganun pong potential. Pwede nyo na po bang banggitin? Hindi po eh. Hindi pa po. Pero hopefully in the next few months, meron na po tayo. Mga listed companies ho ba yan? Hindi po. Hindi po. Hindi po? Hindi po. Ayun pala, bakit nyo pinipili muna ang mga hindi listed na kumpanya? Actually, magandang tanong po yan. Tulad po ng sinabi ko kanina na meron po tayong dalawang mandate. Okay. Pagka bumili po tayo diretso sa stock market, hindi na po siya gumagawa ng jobs. Hindi na po siya gumagawa ng bagong makinarya. Hindi na po siya, dahil secondary shares na po siya. Yes. So gagawin lang po natin yan kapag ang objective po natin ay mas malaki, na kung saan gusto natin magkaroon tayo ng seat o ng isang malaking posisyon, except na listed yung company. Tsaka lang po natin papasukin yun. Ito po yung sinasabi kong kakaiba sa SSS at GSIS. Dahil sila, pag bumili sila, ang inaantay nila yung stock movement. Right? Tayo, mas malaki po yung sinusubukan nating makamit maliban sa kita. Kailangan po gumagawa po ng bagong mga investments tulad ng gumagawa po ng job creation. Yes. No? Mr. President, kami ni Kumbachero, nung hindi pa kayo sumasalang, nag-uusap kami. Meron kasi kaming daladalang check booklet dito eh. Gusto sana naming bumakas. Gusto namin mag-invest baka kulang pa kayo. May 75 billion na kayo dyan. Joke lang. Kung meron po bang negosyante, individual, maganda tong ginagawa ng Maharlika Investment. Pwede kayang sumosyo ko dyan? So, pwede ba yun? Okay. Sige po. So, medyo mahaba po. 2 minutes po yung sagot ko. No? Una po, yung mga kita natin. Okay? So far, napakahusay po. No? Ang importante po ay sustainability po niyan. Ano? Okay. Nabanggit ko na po kung magkano yung kinikita natin sa NGCP. Binili po natin ng napakamura yan. Tapos yung nakuha na po nating dividends ay napakalaki na. So yun po, mga 100% na po yung kinikita natin doon. Ngayon, ang tanong po is, paano makakapag-participate ang populasyon? Okay. So part po ng plano natin yan. Ang ginagawa po natin is, nagbe-build po tayo ng base ng assets na alam nating kikita. Pag nandun po yan, ang ginagawa po natin yung sa English, nag-i-incubate po tayo ng investment. Yes. Pag ma-incubate na po yan, ipupush ng MIC, ipupush down po natin yan sa MIF. Okay? So MIC, ito po yung kumpanya na nag-manage itong pera. Yung capital natin, nasa MIF. Opo. Yung Maharlika Investment Fund, i-divide po natin yan sa iba-ibang sector. Okay? Tapos yung pondo na ilalagay natin dyan, ay yung unang binili natin. Okay? Ilalagay natin dyan. Tapos, pag nandun na yan, meron na po tayong pamamaraan na kung saan pwede po tayo mag-retail. Pwede po tayong, yung mga bangko po kasi may produkto yan na tinatawag na UITF. Yes. Okay? So pwede natin i-structure na parang ganun. So hindi pa po namin na-finalize yung aming pag... Ayan pala future. Yes. Yan ang future. Yes. So bangko, gagamitin po ang mga bangko. Well, land bank,
at DBP, meron po silang ganung mga plataforma, gagamitin po natin yon. Tapos po noon, ang importante dyan is bibigyan natin ng pagkakataon yung populasyon na makapag-participate. Okay. So, para sa akin po, yung buy-in ng populasyon ay napaka-importante. Kasi sobrang, alam nyo yung MP2 ng Pag-ibig? Pag-ibig, Sobrang galing po. Kaya maraming mga kababayan tayo na imbis na magbangko, doon sa Pag-ibig naglalagat ng kanilang... Nag-net interest sila ng 7%. 7%. Kayo nga, nakaka 100%. Baka pagka dumating yung araw na yon, mas malaki pa yung dividendo na ibibigay nyo sa ating mga... Pero, alam nyo, exciting yung future, ha? Kaya lang, future pinag-uusapan natin, baka naman hanggang this year lang kayo dito sa Maharlika. Position ninyo. Hanggang kailan ba kayo dyan? Well, 3 taon po yung ating terms. No? So yung term ko po, November 3, itong taon na ito. Pero of course, nasa sa presidente po yan. Pwede naman po niyang i-extend. So wala po problema. So tayo po ang Unli ba yun? Unli yung extension? Palagay ko po yata sa batas pwedeng unli. Pwede. So kung 3 years, yes. okay po. Yes, sir. Yung mga independent directors, 9 years lang. Hanggang 3. Pero yung CEO pwede po yatang unli. Ayun, at least ang importante... Based sa performance dapat Yan, at saka nakalatag po yung inyong framework, sabi niya, framework. Baka gusto niyo mag-invest sa Pax Silica. Alam niyo ba yung Pax Silica? Alam po natin ng Pax Silica. Pero wag na kayo mag-comment doon. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Alam niyo, bitin kami dito at ang maganda lang naman na introduce natin sa ating mga kababayan. Ano ba tong MIC na to? Ano ba tong MIF na to? At sa susunod po, kukumbidahin uli namin kayo. Magdala na kayo ng kape, ha? Opo. Mag-part 2 po tayo. Opo. Salamat Thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Opo, thank you so much. Ginoong Rafael Consing Jr., ang Presidente at CEO ng Maharlika Investment Fund. Kumbachero, may nanalo na. May nanalo na. Saan nga ba to si Sherwin? Nasaan si Sherwin? Sherwin! Sa Grace Park, Caloocan. Sherwin! Go! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Yun, Sherwin! Go! Ang usapin investment. Kung dati kumakain lang tayo ng galunggong, dahil sa Maharlika Investment Fund, nakakakain ako ng pata ngayon. Yan yun. Ganon yun. Pero, speaking of pata, ito si Tatay, talagang pinakamasarap magluto. Tatay, magandang umaga po, pangalan nyo? Good morning po. Ako po si Rafael Paeng Isidro. Tatay Paeng, opo, palagi kayo nakatunin sa DZRH. Opo. Sino pong announcer na paborito nyo tuwing umaga? Si Taberna at si Jerry Baha. At si Taberna, Jerry Baha, 2x2, meron kang 1,000 pieces. Thank you very much. Pandagdag sa maintenance. Ngayon, nyo na yung 1,000, kailangan mapangalanan nyo na masagot yung ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Unusual. Yan, dahil dyan nakuha mo ang ating medium component at sa atin ang Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron din kayong bango ng 1,000 bulaklak. Nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag ginamit sa mga unlawing damit, Charm Popcorn Purple Eternity na gagamitin niya sa DZRH t-shirt na pinakabago disenyo, mababa sa inyo rin po. At syempre, meron din kayong tatanggaping grocery na mula naman sa ACS at sa DZRH. Ano po masasabi sa 2x2? Maraming salamat po. Anthony Taberna and Jerry Baha at sa DZRH. Maraming salamat din po. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na sa sunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
Centeno Dihamco. Kabayan! Bakit? Birthday? Congratulations! Bagong Associate Justice ng Court of Tax Appeals. Congratulations! Pa na siya kahapon sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinabati ka ni Engineer Tony Nanggel. Sana ay mas maging yung Court of Tax Appeals, kumbachero, tabi ng Ombudsman yung opisina niyan eh. Yan sa may Miriam Defensor Santiago Avenue. Sana po ay asahan pa rin ninyo yung system loss. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Matagalan man yan, okay lang yan. Lalo na ngayon, hindi lang systems loss ang pinatatanggal. Si Senator JV pala, kumbachero, naghain ng panukalang batas, hindi lang system loss ang tatanggalin. Pati ang 12% value-added tax sa electricity bills. Ayan. Yan, magandang mga panukala yan. Kailangan lang pag-aralan. Pero doon sa sinabi ng Pangulo sa SONA, kumbachero, yung tatanggalin, yung zero. Yung system loss. Zero. Pagka hindi nagawa yon, ang Pangulo ang tatamaan doon. Ngayon, pagka pag nakikinig ka, yung lalaliman mo na yung pag-aaral, galing mismo sa Department of Energy, kausap natin kanina, mukhang bumalabs yung zero. Sa kanila, hirap na hirap eh. Bumalabs yun eh. Parang pwedeng babaan sa pinakamababa, pero yung zero, parang ang intindi ko kung bachero, pwedeng hanapan ng paraan para mapababa yung losses. Yung losses. Gagastos, mga kapital. Pero yung system sa loss na i-charge sa consumers, para maging zero yon, papasanin talaga. May papasan. May papasan. It's either gobyerno, magkikishare ang gobyerno, or papasaning buo ng utilities, ng company, ng distribution utilities. Kaya ba nila yon? Ang sabi ni MVP, hindi namin kaya yan. Hindi namin kaya. Nako. Basta wag nyo kami paasahin. Palaasa kami. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan, susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away